Simulan muna natin kay Dolphy, ay kay Dolphy, kay Attorney Claire. Kasi parang si Dolphy 'to magsalita. Naalala niyo yung ano, yung ano yung patalastas na ginawa ni Dolphy na sa movie niya pero gumawa siya ng patalastas, no? Banayad Whiskey. Oh, pakinggan po natin si Auntie Claire. Idiretso na po nila to sa Pangulo kung meron silang particular na pangalan na alam at para po mas mabilis ang pag-iimbestiga. Diretso na po natin ito sa Pangulo kung meron po silang alam para ito ay bumilis ang kanilang pag-iimbestiga. Bakit naman po kaya ganito ang inyong pagsasalita? Pero kayo po ay nakaasa sa pag-iimbestiga sa ibang tao. Bakit hindi ba po pwede mag-iimbestiga ang Pangulo? Alam mo, nakakatawa ito si Clara. At saka to si Bongbong Marcos. Kahapon po na-discuss natin sa ating vlog na si Marcos tinanong patungkol dito sa mga kontraktor na involve ang mga politiko. Anong sagot ni Bongbong Marcos? Wala na bang investigative journalism? Ba parang inaasa pa sa reporter. Ay, ba't hindi kayo mag-imbestiga kung sino nangungurakot patungkol sa dyan sa flood control project? Sino nga mga kasabwat ng mga kontraktor? Parang ganun. Sinisi pa yung reporter. Wala na ba kayong Hindi ba kayo marunong mag-research? Trabaho mo yun. Hindi trabaho ng reporter ang maghanap ng mga magnanakaw sa hanay nyo. Ngayon naman, ang sinasabi ni Claire, sinisisi pa. Di umano. Parang sinasabihan si Lacson, oy, Lacson, oy, Magalong. Total, salita kayo ng salita dyan na meron kayong alam sa mga anomalya ng flood control projects. Bakit hindi nyo pa isumbong sa presidente? Oh, total, alam nyo. Ba't teka muna? Alam mo yung salita na gano'n ni Claire? Pinalalabas niya na ito si Bongbong Marcos ay duwag. Kasi naglabas na po siya nung 15 contractors na nakinabang sa flood control projects na sa kanila maraming napunta. Naalala nyo, naglabas na sila ng listahan. Pero wala silang alam kung sinong nasa likod. Hindi po pwede yun. Imposibleng hindi alam ni Bongbong Marcos yun. Imposibleng hindi rin alam nila Claire yun. Ang problema sa mga ito, duwag. Ayaw nilang diretsuhin. Hugas kamay. Poncio Pilato ito si Bongbong Marcos. Tapos ngayon iaasa, oy, Lacson, submit nyo sa amin. Yung pangalan, oy, para pag nag-announce siya, hindi siya sabit. According dito sa sinabmit sa akin ni Magalong, ito yung mga kasabwat. According to sa sinabi ni Lacson, ito yung mga kasabwat, ito yung mga may mga pag-aari ang contractor dyan sa flood control projects na sila naman ang contractor. Congressman, si congressman ganito, si congressman ganito. Wala talagang yag. Ito si Bongbong Marcos talaga kahit kailan, no? Iwas pusoy. Gitna ng ginagawang investigasyon sa mga flood control projects ng pamahalaan, nanawagan ng Malacanang sa mga lokal na opisyal na idirekta na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsusumbong kung may nalalamang anomalya sa nasabing mga proyekto. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ang kailangan lamang ng Pangulo ay malinaw na ebidensyang makapagtuturo na may mga kontratista o politikong nagsamantala sa proyekto. Ayaw naman po natin magkaroon ng witch hunting na kahit wala pa pong ebidensya, parang nalaman mo lang ayun may anomalya, pero walang ebidensya, mahirap naman po kasi baka yung mga ibang inosente ay madamay. Ayun. Ito ang hindi ko type talaga dito kay Bongbong Marcos. Ever since, wala siyang sense of responsibility. Nakita ko, ito yung mga kasabwat. Yung ganun ba, paninindigan niya. Naimbestigahan namin yan. Ito, naghahanap sila ng lusot. Ako
Ang talagang tingin ko rito, eto si Bongbong Marcos, nakikita niya na yung anomalya doon sa kanyang pinsan. Nakikita niya na malawakan ito. Sabi nga ni Magalong dito ay ito ay parang sindikato. Sabi pa nga ni Magalong, meron tong 777, may 999 at may 30-30-30 pa. Ganyan po. Yung sinasabi ng Magalong na yun, that is millions of pesos. A-attend ka lang ng rally. May 777, 999. Ang pinapatukuyan niya dito, di umano ay millions. A-attend ka lang. Imaginein mo kung makailang attend ka. Ilang sorties ang ma-attendan mo. Yun po yung sinisiwalat ni Magalong. So alam niya ni Bongbong Marcos. Ang problema kay Bongbong Marcos, iwas pusoy. Hindi siya talaga maninindigan. Kung meron siyang pwedeng sisihin, sisisihin niya. Ever since si Marcos is never a man that is known for confrontation. Non-confrontational siya eh. Kahit takot siya kay siya. Eto na lang. Pasimplehin natin. Takot siya kay Tamba. Takot siya kay Bonjing. Ano mangyayari sa atin na ganyan? Hanggang sa paghihingi mo ng kung ano-anong bagay, si Claire pa rin. Pati listahan, si Claire pa rin. Manindigan ka naman, Bongbong Marcos. Inihalibawa ng Malacanang ang ginawa ni Pasig City Mayor Vico Soto kung saan pinost niya sa kanyang social media account ang pamamayagpag ng ilang kontraktor sa kanyang nasasakupan na nasa listahan rin ng ibinulgar ni PBBM. Ito lang Ito request natin kay Bongbong Marcos. Kasi ako, masama ang pakiramdam ko dito. Tandaan niyo po itong sinasabi ko sa inyo. Bibihirang maglabas ng ganito si Bongbong Marcos. Ang sabi nung iba, posibleng patapos na kasi ang termino niya, nasa second half na siya at nakikita niya na talagang lumulubog. So gusto niyang bumawi sa taong bayan. Yan po ang sinasabi. I really hope ganun nga. Pero malakas ang kutob ko rito. At tingnan nyo, baka sabihin ninyo nakatsamba na naman ako. Baka tumama ako. Baka. At malaki ang posibilidad. Ituturo na naman. Ibubuelta na naman ito kay PRRD. Abangan ninyo Sasabihin ng mga sasabihin ng mga bashers natin, nakatsamba ka na naman, coach. Unusual eh. Yung ginawa ni Marcos na ganyan. Hindi ko nga alam kung AI to. o kaya clone to. Di ba? Hindi ganyan si Marcos eh. Pero abangan na lang natin kasi baka mamaya isisi na naman kay Marcos, baka mamaya ay kay Bongbong, ay kay Bongbong, kay PRRD, baka mamaya isisi kay Sara, baka mamaya isisi kay Baste, baka mamaya isisi kay Pulong. Duda ako dito. Sana lang para maayos yung bansa natin, Bongbong Marcos. Paalala ko po, lahat ng bagay pag hinaluan mo ng politika, nabababoy. Lahat po. Lahat. Bigyan ko kayo halimbawa. Sa magkakaibigan, may politika rin dyan. Even sa pagkakaibigan, dyan nasisira ang pagkakaibigan eh. Yung grupo ng kaibigan, pag hinaluan nyo ng politika, nabababoy. Sa opisina, haluan mo ng politika, nabababoy. Even sa pamilya, yung pamilya, relasyong pamilya, haluan nyo ng politika, nabababoy. Lahat, even religion, even church, haluan ninyo ng politika, nabababoy. Hindi ko sinasabi yung nakisali sa politika, hindi po. Yung within kayo-kayo na magkaka-church.
nagpolitikahan pa kayo. Nabababoy. Lahat po. Sana yung pag-iimbestiga ni Bongbong Marcos, once and for all, meron naman siyang paninindigang gawin. Na apart from Duterte. Parang, ito gawin natin. Ito gawin natin to. Ilabas na muna natin ng Duterte. Pwede ba? Huwag na nating pag-usapan ng Duterte rito. Huwag na nating gambalain ng Duterte. Pwede ba huwag na natin idikit ito sa Duterte? Imbestigahan na lang natin to. Kasi wala po tayong nakitang galaw ni Bongbong Marcos. Wala tayong nakitang sagot ni Claire na hindi dumediretso sa Duterte. Kaya po yung minsan gagawa sila ng malinis, napuputikan, kasalanan din nila eh. Bakit napuputikan? Kasi binababoy nyo. Hinahaluan nyo ng politika. Itagaan nyo sa bato. Mahahaluan na naman to ng politika. Ididikit pa rin to kay Duterte. Pustahan? Hindi po nagsusugal si Cotzoli. Ayon kay Yusek Castro, mahalagang maimbestigahang mabuti ang mga kontratista kung naipatupad bang mabuti ang mga proyekto ng gobyerno. Unang-una po, ang magiging basehan po ito ay kung existing ba yung project. Pangalawa, operational ba? Pangatlo, kung effective. So yun yung titignan. Una, ghost project ba yan? O existing? Kung existing man, operational ba? Gumagana ba? O kung gumagana ba? Epektibo ba para sa pag-control ng baha? Ito lang sa akin, Claire. Marami kang sinabi. Simple lang. Hanapin ninyo kung sino ang involved na congressman dyan sa mga kontraktor. Kasi in the first place, bawal yun. Illegal yun. Conflict of interest yun. Nasa batas yun. So bago tayo pumunta kung ghost project ba siya, etc., chances are, pag mamay-ari yan ng congressman or ng kapamilya ng congressman, ngayong 2022, sa panahon ni Tambaluslos hanggang ngayon, 2025, yun muna imbestigahan nyo. Huwag na kayong magpakalayo-layo. Chances are, may anomalya yan. Kasi bakit mong palulusutan ng isang bagay kung wala kang masamang motibo na alam mong bawal na dapat ay wala kang koneksyon sa mga kontraktor? Di ba? Napakasimple nun eh. Huwag na natin paguluhin. Ang simple-simple nun. At ilang beses nang pinaliwanag yan ni Magalong. Ang tagal nyo na rin sa politika. Ang tagal mo na rin vlogger. Abogado ka pa. Huwag nyo na i-complicate. Simple lang. Sa gitna naman ng mga isyu na ito, ayon kay Castro, nananatili pa rin ang tiwala ni Pangulong Marcos Jr. kay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Manny Bonoan. Nananatili pa rin po ang tiwala kay Secretary Bonoan. Hindi naman po siya kasama sa pag-iimbestiga. Pero kinakailangan lang po kasi natin yung mga records na magmumula din sa DPWH. Sigurado ka? Sige, tingnan natin. Ha? Sige. Nel Baribuho,